po, Elder. So, ang title po ng aking message ngayong gabi is The Eye That Secured Our Safety. No? Sa atin pong mga magulang, alam po natin kung gaano kahalaga ang pagtingin sa ating mga anak. Kung ano ang kanilang ginagawa, kanilang nilalakaran at mga pinapanood para masigurado po natin ang kanilang kaligtasan. Hindi naman ay nararanasan ng mga kabataan kapag sila ay mayroong mga paboritong alaga, mga pet, kapag sila ay nagnanais na ito ay masiguradong ligtas, ito ay kanilang minamasdan na alagaang mabuti at sinisigurado na sila ay maayos sa kanilang paningin. So napakahalaga po na tayo ay nakasisiguro na tayo ay nakapagmamadyag ng mabuti para masigurado po nating ligtas ang ating mga anak o ano mang ating ginagawa. Kaya naman, sa gabi pong ito, nais ko pong alamin natin at tunghayan po natin ang sinasabi ng Biblia patungkol sa bagay na ito. Mayroon po kayang mga mata na nagmamasid sa atin para masigurado na tayo ay ligtas, para masigurado na tayo ay malayo sa kapahamakan. Tingnan po natin sinasabi ng Bible sa Book of Psalms, chapter 33, verse 18 to 19. Psalms chapter 33, 18 to 19. Ito po ang sinasabi ng Biblia. Behold, the eye of the Lord is upon them that fear Him, upon them that hope in His mercy, to deliver their soul from death and to keep them alive from famine. Tayo po ay manalangin. Let's pray. Dakilang Diyos, Ama, kami po ay muli nagpapasalamat sa iyong biyaya sa amin sa bawat araw. Kami po ay nagpapasalamat sa kalakasan, patuloy na pag-iingat, at sa iyong mga pangako na pinapakita mo po sa amin. Ang mga sekretong bagay na pinapala mo po sa amin. Kaya naman po kami ay natutuwa, kami po ay lalong lumalakas, kami po ay nakakaroon ng pagbiyansa sa aming buhay. Dalangin po namin na sa aming aralin sa gabing ito, ay yung mga mata ay nakamasid po sa amin, ay matuto po kami na magtiwala, laging umasa po sa iyo. Muli aming Ama, ang lahat pong ito ay aming dalangin at pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. The eye that secured our safety. Mayroon pong mga mata na palaging nakamasid sa atin para matiyak na tayo ay ligtas sa anumang mapakapamakan maaaring nating maranasan. No? So the eye that secured our safety is none other than the eye of the Lord Himself. Sabi po sa Psalms chapter 33:18, Behold, the eye of the Lord. So ito pong ating Panginoon mismo, siyang sa atin ay tumitingin. Ang Panginoon na siyang nagmamatyag sa bawat isa po sa atin. No? Sabi ito sa Genesis, sa verse 14 ng Psalms 33, that the Lord looketh upon the face of the world, no? Para makita yung mga inhabitants na nanahan po dito. Pero, nung sinabi po doon, Behold, the eye of the Lord, see it. Pinapakita po dito ng pananaw ng Panginoong Diyos ay nakapokus sa kanyang mga minamahal. No? So, the eye of the Lord itself ay siya pong tumitingin po sa atin. Naranasan po yan ni Hagar sa Genesis chapter 16 verse 13. Sabi po ng Bible, Genesis chapter 16 verse 13. Ito po ang naging karanasan ni Hagar, yung handmaid o katulong ni
Abraham, na kung saan ay nagkaroon siya ng anak, si Ismael. At nang siya ay pinalayas ni Sarah, ito ang kanyang naging karanasan sa verse 13, sabi po dito, "And she called the name of the Lord that spake unto her, Thou God that seest. For she said, Have I also here look after him that seeth me?" So kahit po si Hagar ay dumanas ng kapighatian sa kamay ni Sarah, ay naka hindi po nakalingat ang Diyos sa pagtingin sa kanya. At siya po ay kanyang nakita at pinatotohanan po ni Hagar na ang Panginoon mismo ay tumitingin sa kanya. Yun din po sa Psalms 139, verses 1 to 16. Medyo mahaba po ito. Psalms 139, verses 1 to 16. Sabi po ng Bible sa verse 1, "The chief musician, son of David, O Lord, thou hast searched me and known me. Thou knowest my down sitting, mine uprising. Thou understandest my thought afar off. Thou compassest my path and my lying down, and art acquainted with all my ways. For there is not a word in my tongue, but lo, O Lord, thou knowest it altogether. Thou hast beset me behind and before, and laid thine hand upon me. Such knowledge is too wonderful for me. It is high, I cannot attain unto it. Whither shall I go from thy spirit, or whither shall I flee from thy presence? If I ascend up into heaven, thou art there. If I make my bed in hell, behold, thou art there. If I take the wings of the morning and dwell in the uttermost part of the sea, even there shall thy hand lead me, and the right hand shall hold me. If I say surely the darkness shall cover me, even the night shall be light upon both me. Yea, the darkness hideth not from thee, but the night shineth as the day. For thou hast possessed my reign, thou hast covered me in my mother's womb. I will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy works, that my soul knoweth right well. My substance was not hid from thee when I was made in secret, and curiously wrought in the lowest parts of the earth. Thine eyes did see my substance, yet being unperfect in thy book all my members written, which in continuance were fashioned, when as yet there was none of them. So dito po sa Book of Psalms 139, makita po natin yung three attributes of God. No? He knows everything, He is present everywhere, and He is all-powerful. No? Ito po yung pinakikita ni David na kahit saan siya magtungo, nakikita siya ng Panginoon. Even in secret places. Kahit nga sabi po ng Biblia, kahit sa kalaliman man ng lupa, ay nakikita siya ng Panginoon. So God sees us everywhere. Kahit pa tayo magtago sa dilim, nakikita tayo ng Diyos. It is the all-seeing eye of God that keeps us from harm. He keeps us safe. Pamahati po natin mga kapatid, God looks at us everywhere. Spiritually speaking, God looks at us as new creature. Sabi po sa Romans 5:17, Behold, if any man be in Christ, is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are new. Iba na po ang tingin ng Diyos sa atin. Instead na tayo maging kaaway ng Diyos, we become His friends. We were enemies, but we were reconciled. That is how God looks at us now being saved.
So it is a personal eye of the Lord that sees us everywhere, anywhere, asan po tayo naroon. Number two, the eye that make it sure our safety is the eye of the Lord. Sabi po dito, verse, ito po tayo sa verse 18 ng chapter 3, sabi diyan, behold, the eyes of the Lord is upon them. So, it is upon them that feareth and hopeth in the Lord. So the eye of the Lord that secures our safety is focused on His children. Ang Diyos ay nakatingin sa lahat ng kanyang nilalang, but His focus is on His children. No? Kapag ang focus po natin ay nawalay sa ating mga anak, makasisigurado po tayo na mayroong kapahamakang mangyayari sa kanila. Alam po natin ang bawat parents ay nakaka-relate sa ganitong sitwasyon ng ating buhay. Alam po natin na napakahalaga na pinagmamasdahan po natin ang ating mga anak. We should always be focused sapagkat sa mga pagkakataong tayo ay ma-defocus, sa mga pagkakataong tayo ay mamalik mata lamang, asahan natin na mayroong hindi magandang mangyayari sa ating mga anak. As a father of 3 children, yan po ay aking naobserbahan sa aking buhay. Yan ay aking nakita. May mga times ang anak ko ay nahuhulog, may time ng anak ko ay nauuntog, may time ng anak ko ay lumubog ang ulo sa container ng tubig. No? Biyaya ng Diyos, narinig ko yung tunog ng tubig at patingin ko, nakita ko yung kanyang ulo ay nakalubog na doon sa container ng tubig. Isang pagkakamali lamang po natin, isang kata lamang ay maaaring may mangyari sa ating mga anak. Gayon din po sa atin, mga kapatid. If the eye of the Lord is not focused on us, siguradong may mangyayari po sa atin. So nasabi ko po na ang paningin ng Panginoon ay nakapokus sa kanyang mga anak. Specifically, because sabi ng Biblia, behold, the eye of the Lord is upon them that feareth. No? Sa mga tao na mayroong takot sa Kanya. Isang takot na kung saan ito ay hindi pwedeng makita o maobserbahan sa mga taong malayo sa Diyos. It is the fear of God that gives us a sign that a son or a man is of God. Sabi po sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13, sabi po doon, it is, sabi doon, fear God and keep His commandments. Verse 12, for it is the whole duty of man. A person that feareth God keeps God's commandments and obey them. Ang isang tao na walang takot sa Diyos, ang isang tao na nawalay sa Diyos, ay hindi inoobserbahan, hindi sumusunod, bagkus ay ino-oppose pa ang mga salita ng Diyos. Punta po tayo sa Romans chapter 3 upang mapatunayan po natin yan. Romans chapter 3, start po natin ang verse 9. Ito po ang sabi ng Biblia sa chapter 3, verse 9. What then? Are we better than they? No, in no wise. For we have before proved both Jews and Gentiles that they are all under sin. As it is written, there is none righteous, no, not one.
Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. There is none that understandeth, there is none that seeketh after God. Walang nakakalastas, walang mahanap sa Diyos. Verse 12, they are all gone out of the way, they are together become unprofitable. There is none that doeth good, no, not one. Their throat is an open sepulchre, with their tongues they have used deceit. The poison of asps is under the lips, whose mouth is full of cursing and bitterness. Ang kaniyang bibig ay puno ng panunumpa at kapahitan. Their feet are swift to shed blood, and the way of peace have they not known. There is no fear of God before their eyes. We have seen the description of a man that is away from God, a man that is carnal, a man that is unregenerated. Only regenerated people can keep God's commandments. Only regenerated people can fear God. Only regenerated people will have the joy of following God's command. So here we can see that God's eye that secures our safety is focused only on His children that fear Him, His children that were regenerated, His children that have the hope of His promises. Sabi po dyan, behold, the eye of the Lord is upon them that feareth, no? That feareth Him and hopeth in His mercy. It is only God's people that can hope. The hope of God's promises. Whatever God promises to His children will hope on that promises. Abangan niya po yan, hihintayin niyo po yan, pangahawakan niya po yan hanggang sa ito ay kanyang makamtan. Even the hope of the resurrection that is in the Lord Jesus Christ. Yan po yung ating hinihintay. Yan po yung ipinangako sa atin ng Diyos. No? Na kung tayo man ay mamamatay, tayo muling mabubuhay. The next we can see that the eye of the Lord that secures our safety can deliver us or save us from death. No? Behold the eye of the Lord. Sabi po dyan. Balik po tayo. Balik po tayo sa Psalms chapter 33, verse 18 to 19. Sabi po dito, behold, the eye of the Lord is upon them that fear Him, and upon them that hope in His mercy. Verse 19, to deliver their soul from death, and to keep them alive in famine. The eye of the Lord that secures our safety can deliver us or save us from death. Maging ito man ay spiritual, maging ito man ay physical. No? Wala pong sino man ang makapagliligtas sa atin maliban sa Diyos. Sa kanyang kabutihan, mayroon po siyang kakayahan na tayo ay iligtas sa anumang kapahamakan sa ating buhay. Niligtas po niya tayo spiritually. No? Sabi po ng Biblia sa Ephesians chapter 1 o 1 Timothy 1:9, who has saved us and called us with unholy calling. Niligtas niya po tayo spiritually. Ephesians 2:1, and you have He quickened, who were dead in trespasses and sins. So yung atin pong kalagayang patay sa harap ng Diyos ay muli niyang
binuhay. Tayo po ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, ayon sa Ephesians 2:1, pero sa kagandahang loob ng Diyos sa kanyang banal na Espiritu, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, tayo po ay muling binuhay. Only God can save us from the sure death of separation. No? Tayo po ay mawawalay ng walang hanggan sa Diyos kung hindi po dahil sa kabutihan ng Diyos. That is sure for every one of us. God secured eternal salvation, but our physical death is sure to happen anytime, anywhere, at any given time of the day. Sabi po sa Hebrews 9:27, for it is appointed unto man once to die, but after this, the judgment. Tinalaga na po ng Diyos ang ating kamatayan. Hindi natin alam kung kailan, hindi po natin alam kung paano, pero yan po ay tiyak na mangyayari sa ating buhay. Sabi po ng Romans 5:12, for as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Walang sino man po makalilibre sa tiyak na kamatayang ito. Dahil ito po ay siyang kabayaran ng kasalanan ginawa ng ating ama na si Eva, ating mga magulang na si Eva at si Adan. Sa pamamagitan po ng pagkakasala ni Adan, pumasok ang kasalanan at ang kamatayan, sa pamamagitan ng kasalanan, kaya naman tayong lahat ay mamamatay. There is no one that is excused dito po sa pataw na kamatayan po sa atin. Maliban lamang, with the exception of others like Enoch, like Moses, si Moses yung namatay, pero hindi nakita ang kanyang bangkay. Si Enoch, si Melchizedek, wala silang kamatayan, hindi po sila namatay. But every one of us are prone dito po sa kamatayan. No one is exempted. Hindi po pwedeng iiwasan. Hindi ito po pwedeng hadlangan. No? Mayroon po tayong iba-ibang uri ng kamatayan. Mayroong mga namatay dahil sa it was inflicted to them o sila ay pinatay ng kapwa. Mayroong mga taong namatay sa ebanghelyo. May pinugutan ng ulo. Mayroong pinako ng nakatiwarik o nasa paanan yung ulo. May mga pinatay na binalatan, may mga pinatay na sinibat, iba't iba't uri ng kamatayan. Subalit, hindi po natin may kakaila na ang kamatayang ito ay mangyayari sa lahat. Iba-ibang uri, iba-ibang kapanahunan, iba-ibang kaparaanan, at ito ay hindi maaaring mahadlangan. But, narito po yung napakagandang pangako ng Diyos sa atin. The Lord is able to deliver us from sure death. God delivered us from the penalty of sin. Tayo po ay niligtas at tiyak na kamatayan sa dagat-dagatang apoy. Tayo po ay niligtas ng Diyos sa kanyang matinding galit. At tayo rin ay kayang iligtas ng Diyos sa mga pisikal na kamatayan. Bagamat ito ay hindi mahadlangan, ito ay tiyak na mangyayari, pero mayroong kaparaanan ng Diyos para tayo ay protektahan. Tuloy po natin, sabi dito, Psalms 33 verses 18 to 19, sabi dyan,
Behold, the eye of the Lord is upon them that fear him, upon them that hope in his mercy. Verse 19, to deliver their soul from death, to keep them alive in famine. So, kaya po tayong i-deliver ng Diyos, kaya po tayong iligtas. Hindi po tayo kayang iligtas ng ating kakayahan. Tingnan po natin sa verse 16. Tingnan po natin. Sabi ng Psalms 33:16. Ito po sabi ng Bible. There is no king saved by the multitude of an host. Kahit gaano po karaming sundalo, kahit gaano kalaking batalyon ang magbantay sa isang hari, hindi po nila kayang hadlangan ang kaligtasan na ibinibigay ng Diyos. Hindi po kayang hadlangan ng mga mandirigmang ito ang kaligtasan na pwedeng ibigay ng Diyos. Ang Diyos lamang may kakahayang magligtas. No? Gaano man karami ang pwedeng umadlang. Kaya sabi dito, there is no king saved by the multitude of an host. At sabi pa dyan, a mighty man is not delivered by much strength. Walang sino mang may kakayahan na iligtas ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang kalakasan kapag dumating ang hatol ng Diyos na siya ay kunin. Kapag siya ay hinayaan ng Diyos na siya ay mapahamak, walang magagawa ang kanyang kalakasan. Tapos sabi ng Bible, an horse is a vain thing for safety. Maraming sundalo ang nagtitiwala sa kalakasan ng kanilang sundalo, ng kanilang kabayo noong unang panahon. May mga kabayo na maaring maturuan. May mga kabayo na mabibilis tumakbo. Subalit kahit ang mga kabayong napakalakas, mabibilis, ay hindi kayang magligtas ng buhay ng isang tao. At ang mga kabayong ito ay baliwala kung isang tao ay ahayaan ng Diyos na mapahamak. Only by the strength of God, only by God, can a person be saved from any circumstances. Maging ito man po ay kaligtasan, eternally, kung maging ito man ay kaligtasan, physically, sa tiyak na kamatayan, o kapahamakan na mga nakapaligid po sa atin. Our strength comes from the Lord. Sabi po sa verse po natin. Psalms 33, verse 18. Verse 20, sabi diyan, our soul waited for the Lord. He is our help. He is our shield. Sabi po dito. Our soul waited for the Lord. He is our help. He is our shield. Tanging Panginoon lamang po natin ang may kakayahan na tayo po ay ligtas, tayo ay ingatan mula sa tiyak na kapahamakan o tiyak na kamatayan. Sabi ko nga po, ang kamatayan ay tiyak na darating sa buhay ng isang tao. Di po natin alam kung kailan, di po natin alam kung anong kaparaanan, subalit nakatitiyak po tayo na tanging ang ating Diyos lamang ang mayroong kakayahan na tayo ay iligtas, both spiritually and physically. Hindi po sa ating lakas, hindi po sa anumang bagay na ating pinagkakatiwalaan, hindi sa dami ng tao, kalakasan ng mga tao, kundi sa Diyos na buhay. Sa Diyos na hindi natutulog. Sa Diyos na laging nakatingin sa kanyang mga anak.
sa Diyos na handang protektahan ang kanyang mga anak sa anumang uri ng kapahamakan. In conclusion, sabi po dito, tingnan po natin. Psalms 33, verse 18, Behold, the eye of the Lord is upon them that fear Him, upon them that hope in His mercy, to deliver their soul from death and to keep them alive in famine. Hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Hindi niya po tayo iwanan na mag-isa upang tayo ay mapahamak. Tayo pong lahat ay niligtas ng Diyos eternally. Naranasan po natin yan. Alam po natin yan. And only God can do that. Hindi po ang ating lakas, hindi po ang ating pananampalataya, hindi po yung ating mabubuting gawa, hindi po sa kung anumang bagay na pinagpasyahan ng ating puso. It is only by the grace of God that we are saved eternally. At sa kasalukuyan, patuloy po tayong iniingatan ng Diyos sa temporal na kaparaanan habang tayo ay nandito pa sa lupa. Kwento ko nga po kanina, isang karanasan na tatatak sa aking kaisipan o isang patunay ng Diyos ay hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak. Noon po ay nagpaalam kay Elder Rene, sabi ko, Elder, ako ay mauuna na uuwi dahil madilim na, delikado sa daan. At hindi ko na nahintay na nakasakay si Elder Romel, so siya ay pauwi na sa Cavite. At ako ay umuwi, ako ay nagmumotor sa dilim. Dahil na-enjoy ko yung pagdadrive, ay umovertake ako sa isang motor. Siguro part po yan ng libag. May ginagawa diyang daan na kung saan yung isang lane ay hinukay para sa paglalatag ng bagong semento. May mga warning devices. Pero dahil sa pag-overtake ko, hindi ko nakita yung mga warning devices. At nung ako'y pabalik na doon sa linya na aking dapat ay tatahakin, nagulantang ako dahil ang linya na pupuntahan ko ay inaayos pala. At hindi agad ako nakapagdesisyon at dumiretso doon sa kabilang linya dahil nasilaw ako doon sa mga ilaw ng aking mga nakasalubong na sasakyan. So wala akong nagawa kundi diretso yung takbo ng aking motor. Hindi ko siya pinreno dahil mabilis, siguradong lang ako. Nakita ko yung ginagawa na kalsada na malalim yung hukay. Naka-level na talaga siya doon sa semento na ilalatag sa kanya. So, nihanda ko yung sarili ko. Sabi ko, kailangan kong maging relax. At tinatagan ko yung sarili ko. At awa ng Diyos, pagbagsak ko doon sa lupa, dire-diretso lang yung takbo ko. Hindi ako natumba. Hindi ako gumewang. Hindi ako sumeplang. Pagdating ko sa dulo, dead end na pala. Ako bumalik doon sa aking pinanggalingan at pinakit ko doon sa semento na mataas yung aking motor. At maging yung motor ay hindi naman nagasgas, hindi man ito na nasiraan. Amen. At bumusina pa ako doon sa pulis, hindi naman ako pinapansin sa checkpoint. O parang wala lang nangyari sa kanya. So nakita ko po doon yung katotohanan ng mga salitang ito nating napag-aralan. Na mayroong kakayahan ang Diyos na gumawa ng isang bagay sa atin na hindi natin minsan nauunawaan. Hindi natin na-expect. No? Kung inaasahan nating
tiyak na sakuna, tiyak na kamatayan, ay mayroong kaparaanan ng Diyos upang tayo ay iligtas sa ganong mga pagkakataon na ating buhay. God is able to save us eternally, temporarily, sa darating pang mga panahon. He will yet save us for our glory. Tingnan po natin ang 2 Corinthians chapter 1 verse 10. Second Corinthians 1 verse 10. Ito po ang sabi ni Pablo. Basahin ko po sa verse 9. Bilang panimula. Sabi diyan, but we had the sentence of death in ourselves, that we should not trust in ourselves, but in God which raiseth the dead. Tagalogin ko po. O kami nagkaroon sa aming sarili ng hatol sa kamatayan, upang huwag kami magkatiwala sa aming ding sarili, kundi sa Diyos na bubuhay na magmuli ng mga patay. Death is sure, at ito ay nakatakda na sa ilan, kagaya ni na Pablo, na sila ay mamamatay sa pangaral ng Ebanghelyo. Sabi ko nga, iba-iba tayo ng kaparaanan ng kamatayan. Pero sabi ni Pablo, kami pagkakatiwala, hindi kami nagkakatiwala sa aming sarili, kundi sa Diyos na bumubuhay na magmuli sa mga patay. So there is no fear in death sa buhay ni Pablo. Hindi siya takot mamatay. Nakahanda na siya ang kanyang sarili sa kamatayan. Sapagkat alam niya kung sino kanyang pinagkakatiwalaan, na kahit siya'y mamamatay, siya ay muling mabubuhay. Ito po yung napakaganda pang pangako sa verse 10, sabi dyan, who delivered us from so great a death, and doth deliver, in whom we trust that He will yet deliver, Tagalog, na siyang sa amin ay nagligtas sa gayong lubhang malaking kamatayan, at nagliligtas na siya naming inaasahan na siya namang magliligtas pa sa amin. So, makita po natin dito yung kabuuan, yung scope, yung lawak ng proteksyon ng Diyos sa kanyang mga anak. Since death is inevitable, but God can make a way of escape. He has make sure that when we die, we shall rise again. And He has promised us that while we are here on earth, God will continue to protect us, to save us from any harm, from any false doctrine, from anything na hindi magkakaroon ng magandang resulta sa ating buhay. Amen. At sinabi pa niya, and He will yet deliver us. That is futuristic. God has made sure His promise that when we die, we shall rise again. At hinihintay po natin yan. Habang hinihintay po natin yan, may mga nangyayari sa ating buhay na kumisan ay hindi natin inaasahan, pero ang Diyos ay nandyan lang, nagmamatyag po sa atin. Through His providence, He is always ready to intervene para hadlangan anumang bagay na sa atin ay makasasakit. Mga bagay na walang kinalaman sa kanyang kalooban sa ating buhay. He will protect us as long as we are living in this planet. As long as we are alive, as long as we are waiting for the promise of the resurrection
God will protect us. And Amen. when the time of our end, when the Lord will take us home, He has promised us that He will deliver us from that death. Bagamat tayo mamamatay, tayo muli mabubuhay ayon sa John 5:24. Sabi po doon, sino man sa kanya'y sumasampalataya, bagamat siya'y mamamatay, siya'y muling mabubuhay. Mga kapatid, may this word give us comfort. May this word be in our mind, in our heart, so that we may freely face whatever will come to us with courage, with hope, with trust sa ating Diyos sa mga pangyarihan sa lahat. Sa ating Diyos na kahit kailanman ang kanyang paningin sa atin ay hindi mawawalay. Psalms 33, verse 18 to 19. Behold, the eye of the Lord is upon them that fear Him, and upon them that hope in His mercy, to deliver their soul from death, and to keep them alive, even from famine. Wala pong dahilan para tayo matakot. Ay sa gutom, kaya tayo ligtas ng ating Diyos. Huwag pagpalain po ng Diyos ang ating pong pag-aaral ngayong gabi mga kapatid. At muli, maraming salamat po sa ating lahat. Thank you, Pastor. Amen. Purihin po ang Panginoon mga kapatid at maraming salamat Elder Dennis sa mga salita po ng Diyos na ating pong